Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo muli ay lumalapit sa ating Panginoong Yesukristo sa pamamagitan ng banal na misa. Nilalapit natin kay Jesus ang ating mga kapatid na may sakit, kapansanan, hinihiling natin na mabilis nilang kagalingan. Nilalapit din natin ang ating mga takot at pangamba sa Kanya para tayo'y bigyan ng kapayapaan. Lumalapit tayo sa Kanya na may bigat ang ating puso. Naway turuan niya tayong magpatawad. Lumalapit tayo sa Kanya, dala-dala ang ating mga pagod, humihiling ng magaan na pangangatawan, kapahingahan. Mga kapatid, ano man ang iyong dasal at dalangin, maniwala ka at magtiwala ka na si Jesus ang sagot sa lahat. Dahil ang ating pananampalataya ay si Jesus ang ating daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa napakaraming beses na kung saan napuno ng pagdududa ang ating puso at nananatili pa rin tayo sa ating pagkakasala, hilingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at banal, at sa inyo, mga kapatid, ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo lagi naming ikaligayang ikaw ang paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan. Kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sinabi sa akin, Juan, narito ang dalawa kong saksi. Ito'y ang 2 punong olibo at 2 ilawan sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy na tutupok sa kanilang mga kaaway. May kapangyarihan din silang ipinid ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw, at ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod na ang mahiwagang pangalan ay Sodoma o Ehipto. Dito rin ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 araw at kalahati, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa, at hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng 2 ito.
Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo, sapagkat ang dalawang propetang iyon ay nagdulot ng labis na kahirapan sa kanila. Pagkalipas ng 3 araw at kalahati, ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay at sila'y tumindig. Nasindak ng gayon na lamang ang mga nakakita. Pagkatapos ay narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na ang wika, "Umakyat kayo rito." At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, napasalangit sila sa ulap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi natitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David, mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagniningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Nung panong yun, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang mga Saduceo hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamamatay ang isang lalaki at maiiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay, at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din na nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isa na pangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-huli ay namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa? Niyang yamang na pangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito ang lalaki at mga babae nag-aasawa. Ngunit ang lalaki, babae, karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay, maging si Moises ay nagpatunay na muling binuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan, hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay,
kung hindi na mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, Guro, at wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Dasal at dalangin ko pa rin po na kayong lahat na sumusubaybay sa ating araw-araw na misa ay nasa mabuti at magandang kalagayan. At isa pong dasal ko, naway tayong lahat na araw-araw na nananalangin sa pamamagitan ng banal na misa ay mas lumalim pa ang ating pananampalataya sa Diyos. Alam ko po marami kayong mga nire-request, marami kayong pinagdarasal, pero isa sa mga pinakamagandang grasya ay yung mapalapit tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Because a blessing without Jesus is no blessing at all. Amen? Tanong ko lang po, bakit mo ba sinasamba si Jesus? Why do you worship Jesus? Natanong nyo na po ba sa sarili nyo yon? O baka naman, kaya sumasamba ka sa Panginoong Hesukristo, ito ay dahil nakasanayan mo na. Ito ay dahil namana mo ito sa iyong mga magulang. O baka naman dahil merong nagturo sa iyo. O baka marami sa inyo natatakot na mapunta sa impyerno. Kaya naman patuloy pa rin sila sa pagsamba sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong, maganda bang mga dahilan ito ng pagsamba o paniniwala kay Jesus? Are these good reasons to believe that Jesus is God? Para po sa akin, isa sa mga pinakasimple at makabuluhan na sagot, bakit natin sinasamba si Jesus? Ay dahil Diyos siya. We worship Jesus because we believe that Jesus is our Lord and our God. Amen? At bilang Diyos, nililigtas niya tayo sa ating kasalanan at sa kamatayan. Yan ang dahilan bakit ang Diyos naging tao para ang tao ay magbalik sa pagkadiyos. At yan po ang pinapahayag sa Ebanghelyo ni San Juan. Sabi po ni San Juan sa atin, that Jesus is our way, our truth, and our life. Siyang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Marami na pong mga master or teacher, mga magagaling na guro na dumaan, na buhay dito po sa mundo. Nandyan po ang mga pilosopo, si Socrates. Nandyan po si Buddha, the Enlightened One. Nandyan po si Confucius. Nandyan din po si Muhammad. Nandyan din po ang ating kababayan, si Brother Eli Soriano. Magagaling, matatalino ang mga yan. They taught us the way on how to live a good life. But they did not say, they are the way. Magkaiba po yung tinuturo nila yung tamang daan, dun sa pinahayag nila, sinabi nila na sila ang daan. Tinuro nila ang daan, pero hindi sila ang daan. Ang pagkakaiba po ng mga gurong ito, mga matatalinong teacher na ito sa ating Panginoong Hesukristo, ay si Jesus lamang ang tao na namatay at muling nabuhay. Only Jesus proclaimed that He is the resurrection and the life. And that whoever believes in Him will have eternal life. Wala pong nagturo sa mga matatalinong teacher na ito na pag naniwala ka, sinundan mo ang aking turo, mabubuhay ka at hindi ka mamamatay. Tanging ang ating Panginoong Hesukristo lang ang nagturo niyan. At wala po dito sa mga teacher na ito na nung namatay sila, muli silang nabuhay. Wala silang kapangyarihan, wala silang lakas na buhayin ang kanilang mga sarili. They were good
teachers, but they have died. Only Jesus rose from the dead. Only Jesus has the power to resurrect us from the dead. Kung nabuhay muli si Buddha, si Socrates, si Confucius, si Muhammad o kaya si Brother Eli, pwede natin silang sambahin. Pero wala sa kanila nung namatay sila, ay muli silang nabuhay. At wala din po sa kanilang mga alagad o disipulo na nagpapahayag na nung sila ay namatay, muli silang nabuhay. Tanging ang mga alagad, apostoles ng ating Panginoong Jesucristo, sila lang ang nagpahayag na nung namatay si Jesus, siya'y muling nabuhay. At ito ay napakahalagang parte ng ating pananampalataya. Bawat po linggo, pinapahayag natin ito, hindi po ba? Na si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, at si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. But the question is, how do we know that Jesus rose from the dead? How do we know that resurrection is real? Yan po ang pinag-aawayan nila sa ating nabasang ebanghelyo. Nagdududa itong mga Saduceo doon sa paniniwala na muling pagkabuhay. Para sa kanila, imposible ang muling pagkabuhay. Pero meron bang imposible sa Diyos? Wala. Napaka-imposible na ang patay muling mabubuhay, pero dahil si Jesus ay Diyos, nagawa niya ito at magagawa niya sa kawakasan ng panahon. Paano natin mapapaniwalaan ito? Dahil lang sinabi ni Jesus? Hindi po. Marami pong mga testigo. Maraming mga patotoo. We have multiple witnesses and testimony that Jesus rose from the dead. At paano po natin alam na yung kanilang pagpapahayag, yung kanilang witnessing ay totoo? Simple lang po, nagpakamatay sila para sa katotohanan na ito. They died defending this truth that Jesus rose from the dead. Walang ibang alagad ang nagpakamatay para sa tinuro ng kanilang mga guro. Di po ba? Wala pong alagad ni Buddha, ni Confucius, ni Muhammad o ni Brother Eli na sasabihin nila, ako, kaya kong magpakamatay dahil naniniwala ko, muling nabuhay ang aking guro, ang aking teacher. Wala pong ibang alagad na nagpahayag ng ganyan. Tanging ang mga alagad at apostol ng ating Panginoong Jesucristo ang nag-alay ng kanilang buhay para sa katotohanan ito. Kaya ng mga iba na nagpabalat ng buhay. Kaya yung mga iba, kaya nilang magpapugot ng ulo. Yung mga iba nagpakain sa mga leon para lang pagdepensahan, para lang patunayan na ang kanilang sinasabi ay totoo. Bakit ka magpapakamatay sa isang kasinungalingan? Magpapakamatay ka para lang sa katotohanan. If somebody can die for a conviction, then it means that is true. Amen? And Jesus rising from the dead means He has the power over death. And if we believe in Him, then we have life. If we believe in Him, then we shall also rise. Ang mga naniniwala kay Jesus ay nagkakaroon ng buhay at mabubuhay magpa sa walang hanggan. Tandaan niyo po ang habilin ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad sa kanilang pagdemisyon. Drive away demons, cure the sick, and raise the dead. May kapangyarihan ang mga naniniwala, ang mga sumusunod, ang mga nananampalataya kay Jesus na magkaroon muli ng panibagong buhay. Kaya po, doon sa mga hindi naniniwala sa muling pagkabuhay, problema nila yan. Tandaan niyo po. Pero kung naniniwala ka sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, gagamitin ka ng Diyos para magbigay buhay ka sa iba. If you believe in the resurrection, then you will also receive the power to give life also to others.
Alam niyo po, isang bagay na hindi ko pinagsasabi, wag niyo na pong ipapangalat ito, ha? No? Ay yung marami na pong lumapit sa akin, nagpadasal, inanoint ko, pinanalangin ko, at gumaling. Ayaw ko pong ipagsabi ito. Hindi ko po pinagmamalaki na healing priest po ako. Mahiyain po ako. At kung meron man po gumagaling, kung meron man po na nabubuhay muli, hindi po dahil sa akin ito. Ito po ay dahil sa Diyos. Amen? Pero bakit kinukwento ko po ito sa inyo? Para ipahayag, para magpatotoo sa kapangyarihan ng Diyos na magbigay ng panibagong buhay. Meron po akong lola. Siya na lang po ang natitira kong nabubuhay na lola ngayon. 85 years old. Na-COVID po siya. Pero nagpapasalamat po ako sa Diyos na siya po ay pinalag, nabuhay pa rin. Na-extend ng Diyos ang kanyang buhay. Pero tinawagan po ako ng aking tiyahin. Sabi niya, Father, bilisan mo, umuwi ka. Naghihingalo na ang lola mo. Pagmisa mo si Mami, i-anoint mo siya. Baka mga huling araw na lang niya ito. So, nagmadali po ako na umuwi. Nagmisa po kami. Pagkatapos po ng misa, inanoint ko po yung matanda. Naaawa na po ako sa kanya. Kasi nakanganga na lang Nakaupo na lang. Parang gulay, lupaypay. Hindi na rin po makakilala na mga tao, hindi na po makapagsalita, no? Hindi na rin po makatayo. So, ginawa ko po, I laid my hands on her, I anointed her. Alam niyo po, isa sa mga dasal ko sa katahimikan, pag nag-anoint ako, palagi ko po sinasabi ito, Lord, I am not worthy. Lord, I am a sinner. But please, Lord, if it is your will, give new strength, give new life, heal this person, show your power. Ganyan po palagi yung aking dasal. Nag-uumpisa po sa pagpapakumbaba at pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos. So pagkatapos po ng anointing, nag-aalala na po ako dahil alam ko na po ang susunod. Alam ko po yung kalagayan niya. At naghihintay na lang po ako sa susunod na tawag ng aking tiyahin na baka ang susunod na misa ko ay doon na sa punerarya. Pero pagkatapos po ng isang buwan, wala pa rin pong tumatawag sa akin. At nung umuwi po ako, nagkakita kami ng tiyahin ko. Kinikwento niya, ay, Father, alam mo ba nangyari kay Mami? Lumakas. Sabi niya, nakatayo, nakakilala, nakapagsalita. Ngayon, nakakain na niya. Gusto niyang kainin. Alam mo pa kung anong nangyari sa kanya? Ay, gumala. Namasyal pa, nagyaya sa Maynila. I was shocked. Nangilabot po ako. I was not expecting her to leave. Kasi makikita niyo po, kawawang-kawawa. Biglang lumakas. Paano? Hindi dahil sa akin, kung hindi dahil sa Diyos. Yan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo, na hindi maibibigay ng basta't karunungan lang. Amen? Kahit na memorize mo ang Biblia, hindi yan ang magbibigay sa iyo ng panibagong buhay. Kahit na alam mo ang turo ng filosofiya, hindi yan ang magpapagaling sa iyo. Kahit na memorize mo ang Quran, pag namatay ka, hindi naman yan ang magbibigay sa iyo ng panibagong buhay. Only Jesus is our life, our resurrection, because He is our way, our truth, and our life. Resurrection is real. May mawawala po ba kung maniniwala tayo na si Jesus ay muling nabuhay at nagpapabuhay? Malaking mawawala sa iyo kung hindi mo paniniwalaan yan. Ang buhay mo mismo. Amen? Kung hindi mo ipapahayag ng ating Panginoong Hesukristo ay Diyos, paano kanya ililigtas sa kamatayan? Mawawala ang lakas mo, mababawas ang saya mo, at mismo hindi kanya mabibigyan ng panibagong buhay. Mga kapatid, ipahayag po natin ngayon, si Jesus ay Diyos, si Jesus ay Panginoon, si Jesus ay ang ating buhay at muling pagkabuhay. At makikita niyo po, lalakas kayo, sisigla kayo, at magiging payapa ang kaluluwa niyo. Amen.
napakamalwalhati ng kapayapaan at pag-asa sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo na may pusong malaya mula sa hangal na pag-aalinlangan at pagdududa sapagkat nananalig tayo sa pangako ni Jesus na muling nabuhay para sa atin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig, naway magpatuloy na magpahayag ng mabuting balita, ng muling pagkabuhay at ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ating pang-araw-araw na buhay, naway maihatid natin ang liwanag ng bagong pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga dukha, mga walang tahanan, at mga nangangailangan, naway madama ang Panginoon ng buhay sa pamamagitan ng pag-ibig at kagandahang loob ng mga mabubuti sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos ng mga buhay, bigyan nawa kami ng Eukaristiyang ito ng paghangad sa walang hanggang hapag na iyong inihanda sa amin kung saan malulugot kami sa kaligayahan ng iyong presensya magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan. At ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat, ikaw ang aming pasalamatan. Ikinalulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal.
sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kaawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin naway pag-ibig ay lalong madagdagan. Nang ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal, na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, baka kayo po ay malito. Resurrection is not resuscitation. Ang resuscitation ay yung patay na, binuhay mo, hindi na humihinga, huminga muli. Hindi po ganyan ang muling pagkabuhay. That is not resurrection. Resurrection is a new life, bago lahat. Kaya nga, nung muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, tandaan niyo po, hindi siya nakilala ng kanyang mga alagad. Si Maria Magdalena, inakala pa nga niya na siya ay hardinero. Nung nakita ng mga alagad at apostol ang ating Panginoong Jesucristo, ang nakita nilang tanda na siya ay ang ating Panginoon ay yung kanyang mga sugat. Pero sa dalampasigan, hindi nila makilala kasi bago na yung mukha niya. Pag tayo'y muling binuhay ng Panginoon, babaguhin niya lahat sa atin. Kaya nga, isa sa mga dasal at dalangin natin sa kawakasan ng panahon ay yung tinatawag na bagong langit at bagong mundo. A new heaven and a new earth. Pero kung gusto niyong humaba ang inyong buhay, anong kailangan niyong gawin? Kailangan mabuhay kayo ng tuwid at ng mabuti. Do you want to have a long life? Then live well. At alam niyo po, kung mabuting inyong pamumuhay, mamatay man kayo o mawala man kayo dito sa mundo, maaalala pa rin kayo ng mga tao. That is your legacy. At hindi po ba, kahit na wala ka na dito, pag inaalala ka, buhay ka pa rin. Kaya nga, mga kapatid, una, kailangan mabuhay tayo ng payak, ng tuwid, ng mabuti. Pero pangalawa, kailangan nabubuhay tayong may malalim na pananalig at paniniwala sa Diyos. By living well, you may extend your life, but by believing in Jesus, you will have eternal life. Kaya nga po, ngayong araw, bigyan ko kayo ng assignment, hindi lang yung ipahayag natin ang ating pananampalataya kay Jesus, bilang ating daan, katotohanan at buhay, healthy living muna. Ano yung bagay na kailangan mong ayusin sa iyong pamumuhay para maging mas malusog ka, para maging mas malakas ka, at para maging masaya ka? What is that one thing that you can do today to extend and improve your health, improve your happiness and peace of mind? Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay paspasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.